guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, nagba-viral yung usapin sa Facebook pati sa TikTok na kung ito nga bang si Robin Padilla ay meron daw pong iniindang sakit. Kasi kung makikita niyo yung kanyang pagmumuka, gumagano na siya. Tapos mahilig na din siyang gumanon. Yung mannerism mga minamahal ng pares kay former President Duterte na gumaganon, si Digong naman kasi, given naman talagang gumaganon siya kasi naglalak yung jaw niya. Gawa nga po ng nasagasaan, na aksidente daw po, itong si former President Duterte nung kabataan niya at ginagamot daw siya mga minamahal. Alam nyo naman yung isa sa gamot ni former President Duterte ay yung fentanyl. So ginagamitan ng fentanyl itong si Digong. So yung naging epekto ng fentanyl ay naglalak po yung kanyang jaw. At aminado naman si Digong na gumagamit naman talaga siya ng fentanyl. Ngayon, si Robin Padilla mga minamahal, gano'n na din po yung kanyang mannerism. So, ang dami pong nagtatanong, ang dami pong mga TikTokerists, mga famous vlogger, mga famous influencer, na kung ito bang si Robin Padilla ay meron pong sakit. Pero sa akin mga minamahal, ang nakikita ko lang talagang sakit ni Robin Padilla, sakit sa pag-iisip, sakit sa utak. Kasi biruin nyo ito mayroon akong ipaparinig na komento ni Robin Padilla dito. Biruin nyo, sabi niya, ako nahihirapan daw siyang magkomento sa ginawa nga daw po na hearing ng House Quad Committee hearing. Yan yung sabi niya, nahihirapan daw po siya mga minamahal magbigay ng komento. Pero, nagkomento. Tapos, tinawag pa na sinungaling yung House Quad Committee hearing. Akala ko ba nire-respeto mo yung parliamentary courtesy? Diba? Nire-respeto ng Kongreso ang Senado, nire-respeto dapat sana ng Senado ang Kongreso. Kaya nga lang mga minamahal, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa utak ni Robin Padilla kung kaya ganito yung lumalabas sa kanyang bibig. Tapos dinadamay niya pa yung military forces. Nasasabihin niya na, papayag ba yung military forces na ganun-ganun na lamang yung gagawin ng presidente? Bobo ka ba, Robin? Yung presidente yung may control sa lahat ng bagay. Kung ano yung pinag-uutos ng presidente, yun ang susundin ng military. Kasi siya yung presidente, siya yung chief ng militar. Di ba, hindi mo pwedeng sabihin na, bakit, papayag ba yung military forces natin na ganyan-ganyan yung presidente natin, nagdodroga, yung mga ganun-ganon. Robin, hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi mo? Si former President Duterte noon ay presidente. Siya yung may control sa lahat. Kagaya sa war on drugs, nagpatupad ng war on drugs, sinunod lamang po ng mga kapulisan yung inuutos ni former President Duterte. Kaya, Robin, pag-isipan mo yung bawat lumalabas sa bibig mo. Kasi ngayon, bukod sa napapansin nila na mukhang may sakit ka na talaga, yung utak mo, mayroon talagang sakit. Tapos na pagkakamalan ka pa na mayroon sakit sa physical. Kaya nga tingnan nyo mga minamahal itsura ni Robin Padilla, Tingnan nyo yung kanyang itsura. Kita nyo yan? Panoodin natin tong video ni Robin Padilla mga minamahal. Video niya na, ewan ko, may sakit po sa pag-iisip Panoodin natin. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa nyo po yung aming naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement maga yata na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines
ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh, yes, ma'am. Alright. Kita ninyo? Isa daw pong malaking kasinungalingan yung ginawa ng House Quad Committee hearing. Paano naging malaking kasinungalingan yung na-reveal yung katotohanan? Paano naging malaking kasinungalingan na yung mga injustices nung panahon ng dating administrasyon ay nakita? Yung ginawang pambababoy sa bansang Pilipinas, nakita. 'Di ba? Yung connection sa illegal na pogo, connection sa war on drugs, yung pagpapaikot ng pera, kung paano naging kriminal yung mga pulis, nakita. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, malaking kasinungalingan? Come on, Robin Padilla. We all know na ikaw ay isang attack dog lamang ni former President Duterte. Alam nyo, ito yung nakakapagtaka. Unang-una, senador ka. Dapat inuuna mo yung interest ng mamamayang Pilipino. People's interest. Kasi binoto ka ng mamamayang Pilipino para paglingkuran yung kapwa mo Pilipino. Hindi ka naman ata inilagay ng mamamayang Pilipino sa posisyon niyan, bilang senador para ipagtanggol mo itong si Digong or kahit na sino pang kakampi ninyo. Ang mali ay mali. Ang hindi nyo lang siguro matanggap, yung mga kongresista na noon ay kakampi ninyo ay tumitirada sa inyo ngayon kasi hindi naman po pwedeng i-tolerate ng mga kongresistang yan ang pagkakamaling ginawa ng dating administrasyon. Oo, magkaibigan sila noon. Sinuportahan nila yung war on drugs kasi binudol ninyo. Malaking pambubudol ang ginawa ninyo. Sa madaling sabi, malaking budol ang war on drugs ninyo. Nagagalit kayo kasi yung mga kongresistang kakampi noon ni former President Duterte, umiiwas sa kanya na ngayon. Kasi hindi po kayang sikmurahin ng mga kongresista na itolerate ang pagkakamali ng dating administrasyon. Ang gusto kasi nilang mangyari, oy, sumuporta ka sa war on drugs noon, dapat hanggang ngayon supporters ka pa din. Hindi pwede yung ganon. Noon maybe nabulag yung iilang kongresista. Ngayon na namulat na sila sa katotohanan, alangan naman ang gawin nila, mga minamahal, ay kumampi pa. Eh kitang-kita na nga yung pagkakamali. Kitang-kita na nga yung bunging batas. Di ba? Na ginawa noon ni former President Duterte. Hindi po pwede yung ganon. Di ba? Tapos sasabihin mo, Robin, na hindi naman ata makakapayag yung military forces na ganon-ganon lang. Paano sila papayag? Paano nila kukontrolin ng presidente na in the first place, ang presidente ang kumukontrol sa kanila? Ano yung magiging lakas ng military forces na yan? Presidente yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung chief of command. Siya yung nag-uutos. Di ba nakakaloka to? Kaya sabi nga mga minamahal, oh by the way, lumipat na tayo dito sa usapin. May sakit nga ba si Robin Padilla? Kasi napapansin nyo, gumaganon siya. Para sa akin mga minamahal, siguro epekto na din to ng, we do not know if he is using illegal drugs so that ganyan yung kanyang pagmumuka. Diba? We do not know, hindi natin alam. Pero tingnan nyo gumaganon siya eh. Naglalak ba yung jaw ni Robin Padilla? Gumagamit ka ba, Robin? Kaya gano'n na din yung mannerism mo. Kasi itong si Digong, yung fentanyl drugs yun. Na ginagamit sa kanya kasi na-aksidente, vehicular accident, ito si former President Duterte nung siya ay bata pa. Kaya ginamitan siya ng fentanyl na gamot. We do not know lang kay Robin Padilla kung gumagamit talaga siyang literal. Diba? Nakakaloka, gumagano na siya. Or else, gaya-gaya ka lang talaga kay Digong. Si Digong may utak pa yan kahit papaano. Mas matalino pa yan kaysa sa'yo. Pero si Robin, gagayahin mo yung style ni former President Duterte. Isang malaking kamangmangan yun. Isang malaking katawa-tawa yun. Nagagayahin mo yung mannerism ng dating presidente na in the first place, hindi ka naman matalino.
Kaya nga nabansagang chess master frustrated, ito si former President Duterte, di ba? Kasi may utang nga naman sa politika. Unlike you. Robin, stop. Nakakababoy yung ginagawa mo. Hindi bagay sa'yo. Kakagaya mo kay Digong, nagmumukha ka na talagang may sakit. Kaman lang nahiya nun. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingi na lang po ako ng like, tapos comment, o i-like nyo. Ngayon lang ako ulit nakapag-content, gawa nga nang nabisi tayo. Tapos nagluluha-luha pa yung mata ko, 'di ba? Bago ko mag-off sa inyo, sabi ko mukhang hindi ko na kaya. Nagpahinga ako ng 1 day. Kaya iyon, tas ngayon ako bumawi ulit. So, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.